Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 131, hanggat maari. Sa ika-6 na palapag, ang dalisay na chi sa loob ng mga cultivation room ay napakakapal at mayaman. Nakita ng ilang tao si Lin Fang na naglilinang sa labas ng silid sa ika-6 na palapag. Sa una, ang ilan sa mga taong ito ay talagang dumadaan lamang at patungo sa mas matataas na palapag ngunit dahil nakita nilang kaakit-akit ang eksena, huminto sila sa ika-6 na palapag at nakalimutan ang kanilang mga naunang plano. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay naakit din sa silid na binubuksan kahit na wala silang kinakailangang lakas. Para normal na magpareserba ng naturang silid. Kung nagawa nilang makuha ang cultivation room na iyon, tiyak na mapapalakas nila ang bilis ng kanilang cultivation. Ang liwanag na ibinubuga ng purong chi ay tuluyang napuro sa loob ng silid. Ang batong pinto ay gumawa ng isang dumadagandong na ingay nang magsimula itong magbukas. Nagsimulang humakbang ang lahat patungo sa pinto at nanatiling nakatitig dito nang bumukas ito. Sa wakas, bumukas ang pinto at lahat ay napatingin sa silhouette na nagmumula sa silid. Ito ay isang binata na may espada sa likod. Nang makita niya ang karamihan, isang kakaiba at misteryosong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gusto niyong lahat ng kwartong ito. Sabi ng binata na may hawak na mahabang espada. Bakas sama kanya ang hindi kapanipaniwalang masamang tingin. Walang sumagot sa karamihan pero bakas sa mga ekspresyon ng mukha nila na gusto talaga nila ito. Kung gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Sabi ng binata na may kasamang ngiti sa labi. Tumayo siya sa pasukan at tumayo sa gilid, para payagan silang makapasok sa silid. Sa sandaling iyon, walang tao sa silid at bukas ang pinto. Ang mga tao ay nakatingin sa silid na para silang isang grupo ng mga nagugutom na tao na nakatingin sa isang bundok ng pagkain. Gayunpaman sa halip na sumugod sa silid, walang gumagalaw. Nagkatinginan silang lahat at hindi gumagalaw patungo sa kwarto. Walang gumagalaw dahil alam nilang ang unang pupunta sa silid ay aatakehin ng iba. Kahit kapatid nila iyon, sasalakayin nila ito. Talagang matindi ang kanilang kasakiman. Walang gustong maging unang lumipat patungo sa silid. Siyempre, palaging may mga pagbubukod. At si Lin Fang ay walang takot na nagsimulang lumipat patungo sa silid. Naglakad si Lin Fang patungo sa silid na mukhang natural at kalmado. Habang nakatayo sa harap ng pinto, lumingon siya at tumingin sa mga tao. Ako ang unang naghintay dito. Akin ang kwartong ito. Dapat kang pumunta at maghanap ng iba. Ang mga tao sa karamihan ay nakatingin sa kanya na may malamig na ngiti sa kanilang mga mukha. Ang una, ano ang ibig sabihin nito sa kanila? Iyan ay ganap na walang kahulugan sa mga taong ito. Sa mundo ng paglilinang, ang tanging paraan upang hikayatin ng mga tao ay lakas. Ang pagiging patas at makatarungan ay hindi isang argumento na pakikinggan ng mga taong ito. At saka, sinasabi niya sa kanila na maghanap ng ibang kwarto. Sa ilalim ng ika-10 palapag, halos imposibleng makahanap ng bakanting silid. Ano ang gusto niyang gawin nila? Pumunta sa tuktok ng tore. Hindi mo maaaring magkaroon ng silid na iyon. Mawala. Sabi ng isa sa kanila habang malamig na nakatitig kay Lin Fang. Hehe, kung gusto mong magkaroon ng silid na iyon, dapat mo munang ipasok ang ilang mga batong dalisay. Sabi ng isa pang may evil smile sa mukha. Naisip nila na ang sandali na ilalagay ni Lin Fang ang kanyang mga purity stone sa butas, iyon na ang pinakamagandang sandali para atakihin siya. Sinulyapan ni Lin Fang ang karamihan. Walang umaatake sa kanya. Isang napakalamig na chi ang lumabas sa katawan ni Lin Fang at ang kanyang ice spirit ay lumitaw sa kanyang likuran. Ang kanyang ice spirit ay hindi tumigil sa pagkalat sa kapaligiran. Ang lahat ay nagiging puti na may isang layer ng hamog na nagyelo. Ang yelong iyon ay sobrang lamig at napakalakas. Ngunit hindi ito natakot sa karamihan. Bukod sa ilang mahihinang estudyante, karamihan sa kanila ay napakalakas. Kung sino man ang may gusto sa kwartong ito, malaya kang pumunta at subukang kunin ito sa akin. Sabi ni Lin Fang na may malamig na tono. Lalong lumamig ang atmosphere. Ang ilang espada na si Chi ay lumabas din mula sa kanyang katawan at sumalakay sa kapaligiran kasama ang yelong Chi, naglalabas ng mga sipol habang umiikot ang Chi sa hangin. Ang kanyang yelong Chi ay kasing talas ng kanyang espada na si Chi. Halos tumusok na ito sa balat ng mga tao. Ang mahabang buhok ni Lin Fang ay umaalog-alog mula sa hangin na nilikha ng kanyang chi na inilabas sa kapaligiran. Mukha siyang makaranasang cultivator pero bakas din sa mukha niya ang kumpiyansa. Lakas ng espada. Ang mga tao ay natulala at natakot sa napakalakas at napakalamig na puwersa ng espada na nakatago sa loob ng chi. Hindi nakakagulat na ang binatang ito ay maaaring maging agresibo. Kahit na ang puwersa ng espada na lumabas mula sa kanyang katawan ay nakakalat lamang sa lakas ng ikatlong player ng Ling Chi, ito ay napakatindi at matalas. Maaari pa nga itong maging sapat na malakas para talunin ng ilang cultivator ng ika-4 na layer ng Ling Chi. Bukod pa rito, ang puwersa ng kanyang espada kasama ng kanyang espiritu ng yelo ay naging napakahirap sa kanya na talunin kahit na para sa isang cultivator ng ika-4 na layer ng Ling Chi. Ngunit sa dami ng tao, may kaunting mga tao na nagsasaka ng ika-4 na layer ng Ling Chi at sila ay nakatitig kay Lin Fang. Ang lahat ng nasa ikatlong layer ng Ling Chi ay sunod-sunod na umaalis sa karamihan. Sila ay nasaraan ng loob dahil sa pinagsama-samang enerhiya na inilabas ni Lin Fang. Sinasabi ko sa iyong atakihin mo ako pero ayaw mo, sabi ko umalis ka pero hindi ka rin aalis. Ano ba naman? Gaano kayo kaalinlangan at pag-aalinlangan? Talagang wala kayong lakas ng loob at determinasyon na kailangan kapag lumakad sa landas ng paglilinang. Malamig na sabi ni Lin Fang. Tumakad siya ng ilang hakbang pasulong at ang sword chi pati na rin ang yelong chi na lumalabas sa kanyang katawan ay lumalakas at lumakas. 8 hampas ng pagkawasak.
Sabi ni Lin Feng habang umaatake gamit ang dalawa niyang kamay. Isang pinaghalong espada na chi at yelo ang lumitaw at kumalat sa kapaligiran. Nakakagulat na si Lin Feng ang nagkusa na umatake. Sabay-sabay na gumalaw ang mga tao at naharang ang 8 pag-atake ng Desolation ni Lin Feng. Ngunit sa parehong oras ay nagsimulang tumakbo si Lin Feng pasulong at isang napakagandang kinang ang lumitaw sa kanyang espada. Biglang isang maliwanag na liwanag ang tumagos sa hangin na nag-iiwan lamang ng isang napakagandang liwanag. Ang ilang mga tao sa karamihan ay walang sapat na lakas upang harangan ang pag-atake at itinapon pa atras habang umaagos ang dugo sa kanilang paligid. Ang lahat ng mga cultivator na ito ng ika-4 na layer ng Ling Chi ay sabay-sabay na umatake at ito ay naging isang napakagulong eksena. Sword of Nirvana. Isang sword chi na lumikha ng mga ipoypo sa hangin ang lumitaw sa paligid na mahabang espada ni Lin Feng. Ang Ice Chi, Sword Force at ang kanyang Sword of Nirvana ay nagsimulang kumalat sa himpapawid na para bang sila ay nasa isang kompletong pagsasanib. Ang kapangyarihan ay gumalaw sa bilis ng liwanag na may nakapangibabaw. Gayunpaman, ang mga pag-atake ng mga kaaway ay nasa lahat ng dako. Napakaraming tao at ang kanilang mga pag-atake ay minsan ay nakakakansela ng mga pag-atake ng ibang tao kahit na ang kanilang unang layunin ay ang sabay-sabay na pag-atake kay Lin Feng. Ito ay naging ganap na kaguluhan. Walang humpay na kumalat ang mga ingay sa buong kapaligiran at unti-unting bumababa hanggang sa muling bumangon ang katahimikan sa hangin. Nagulat silang lahat. Napakaraming tao at lahat sila ay sabay na umatake kay Lin Feng ngunit hindi nila nagawang talunin siya. Nang walang anumang istruktura sa kanilang mga pag-atake, sila ay naging masyadong magulo. Bibigyan kita ng pangalawang pagkakataon. May iba pa bang gustong sumubok para sa cultivation room na ito? Sabi ni Lin Feng habang malamig na nakatingin sa mga tao. Ang buong karamihan ay nakatitig lang kay Lin Feng. Walang nang ahas gumalaw. Ganap na ginawang malinaw na walang sino man ang nagnanais ng 1-0 na labanan laban kay Lin Feng. Dahil hindi ka na maglalakas loob na labanan ako, huwag mo na akong subukang magnakaw sa akin o sa susunod ay mamamatay kayong lahat. Sabi ni Lin Feng na nagbuga pa rin ng malakas na malamig na chi sa hangin. Walang sino man sa karamihan ang maglalakas loob na pagdudahan ng mga salita ni Lin Feng. Kung sinubukan nilang nakawin ang kanyang silid, talagang papatayin niya ang mga ito. Tumingon si Lin Feng at hindi na muling tumingin sa karamihan. Kumuha siya ng 3 purity stone na katamtaman ng kalidad at ipinasok sa butas ng dingding. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang makinang at nagliliwanag na dalisay na chi. Mayroong hindi kapani-paniwalang dami ng purong chi sa silid. Ang buong karamihan ay tumingin na may naiinggit na mga titig. Ang mga taong ito ay parang gusto nilang atakihin muli si Lin Feng dahil sa purong kasakiman, ngunit nang maalala nila ang nakaraang eksena ay mabilis silang kumalma. Lahat sila ay napakalakas na cultivator. Lahat sila ay nakalusot hanggang sa ika-4 na Ling Qi layer at si Lin Feng ng ika-3 Ling Chi layer ay nakakagulat na nagawa silang takutin hanggang sa mamatay hanggang sa antas na wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na salakayin siya muli. Kung kumalat ang balitang iyon, lahat sila ay mawawalan ng mukha. Walang sino man ang maniniwala na natalo sila dahil masyadong malakas si Lin Feng, mas gugustuhin nilang ipagpalagay na ang ilang estudyante ng ika-4 na layer ng Ling Chi ay masyadong mahina. Papasok na sana si Lin Feng sa cultivation room ng isang malamig at hiwalay na boses ang nagsabi ng isang bagay. Teka. Dahan-daang lumingon si Lin Feng at tumingin sa taong nagsasalita. Ang binatang may mahabang espada ang unang lumabas ng silid. Mukhang may nakakalimutan ka, sabi ng binata na may kakaiba at masamang ngiti sa kanyang mukha na naging dahilan para magkaroon din ng kakaibang ngiti si Lin Feng na parang naiinis. Kung may sasabihin ka, sabihin mo kaagad sa halip na sayangin ko ang oras ng cultivation ko, agresibong sabi ni Lin Feng. Ang binata na may mahabang espada ay ngumiti ng masama at nagsabi. Sa una ay sinadya kong sabihin sa iyo na ibibigay ko lamang sa iyo ang silid kung bibigyan mo ako ng 3 batong dalisay na katamtamang kalidad ngunit ngayon ay hihingi ako sa iyo ng 6 sa halip. Kung hindi, kailangan mong ibalik sa akin ang kwarto ko. Tumiit ang mga mata ni Lin Feng. Ibalik sa kanya ang kwarto. Siya ay humihingi ng 6 na kadalisayan ng mga bato ng katamtamang kalidad. Paano katawa-tawa? Higit pa riyan, nang ilalagay ni Lin Feng ang 3 purity stone sa butas, ang lalaking iyon ay hindi pa nakapagsalita. Hinihintay lang niya ang sandaling matapos si Lin Feng para ma-take niya ito at nakawin ang kanyang silid. Ang taong ito ay kinakalkula ang lahat. Hindi nakakagulat na siya ay nakatayo doon sa buong oras. Napakawalandiya. Nagalit din ang mga tao. Walang hiya talaga ang lalaking iyon. Iniisip nila kung gaano kakilakilabot kung sila si Lin Feng. Ano? May problema ba? Sabi ng binata nang makitang hindi sumasagot si Lin Feng. May evil smile sa mukha ang binata. Tumingin sa kanya si Lin Feng saglit at pagkatapos ay nagsabi. Ngayon, ipapayo ko sa iyo na tumakas at lumayo hanggat maaari mula sa aking paningin. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 132, Lin Feng's Sword. Ngayon, ipapayo ko sa iyo na tumakas at lumayo hanggat maaari sa aking paningin. Isang malakas at matinding malamig na chi ang sumabay sa mga salita ni Lin Feng. Nawala ang ngiti ng binata. Ang kanyang ekspresyon sa mukha ay naging kasing talas ng kanyang espada. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng 12 purity stone na may katamtamang kalidad. Sabi ng binatang may mahabang espada sa malamig na tono. Isang hindi kapani-paniwalang dami ng sword chi ang lumabas sa kanyang katawan at nagsimulang gumalaw patungo kay Lin Feng. Isang labanan sa pagitan ng mga master ng sword. Bulalas ng mga tao sa karamihan. Napansin nila na ang sword chi na pinakawalan ng binata at ni Lin Feng ay pareho. Malamang na pareho silang may sword spirit, kung hindi magiging ganoon kalakas ang kanilang sword chi.
Naglabas din si Lin Fang ng puwersa ng espada sa kapaligiran. Sa tingin mo ba sapat na ang ganoong kaliit na puwersa ng espada para matalo ako? Lalo na kapag ginamit ng isang tulad mo, sabi ng binata na may masamang tingin. Nang tumigil sa pagsasalita ang binata, nagpakawala siya ng napakalaking puwersa ng espada na lumikha ng mga ipoypo sa hangin habang nilalamon nito ang kapaligiran. Kumalat ang mga sipol sa buong kapaligiran. Ang kapangyarihan ng kanyang sword chi at sword force ay bumalot sa lahat sa ika-6 na palapag ng tore. Ang puwersa ng espada ay nasa lahat ng dako sa kapaligiran. Mukhang sisirain nito ang anumang bagay na dadaanan nito. Ang binata ay may mas mataas na antas ng paglilinang kaysa kay Lin Fang. Nakalusot na siya sa ika-4 na layer ng Ling Chi. Katulad ni Lin Fang, maaari siyang gumamit ng puwersa sa napakalaking sukat. Hindi katakataka na, siya ay naging napaka-arrogant at agresibo. Kumpiyansa siya na magagawa niyang sakupin ang silid. Sino man sa loob ng karamihan kapag nailagay na nila sa loob ang kanilang mga batong dalis. At kahit na hindi pumayag si Lin Fang na ibigay ang silid, inatake lang ng binatang may espada si Lin Fang at pinaalis siya. Mabuti na lang at walang sino man sa atin ang nakakuha ng silid pagkatapos ng labanang iyon. Sabi ng mga tao, sa pulutong na masaya na tinakat sila ni Lin Fang. Kung hindi, kailangan nilang labanan ng binata na nagpakawala ng napakaraming puwersa ng espada. Siya ay nasa ika-4 na layer ng Ling Chi at alam kung paano gumamit ng napakaraming puwersa ng espada. Hindi sila sapat na malakas para labanan siya. Hindi ito naiiba para kay Lin Fang kahit na nagpakita siya ng ilang kasanayan dati. Walang alinlangan na matatalo siya sa laban na iyon. Ano kaya ang posibleng gawin niya laban sa ganoong kapangyarihan? Ikaw ay tama. Sa tingin mo ba sapat na ang kaunting puwersa ng espada para matalo ako? Ginamit ni Lin Fang ang sariling pangungusap ng binata laban sa kanya. Isang hakbang siya pasulong at ang kanyang nakamamatay na espada ay nagsimulang gumalaw sa hangin habang itinutulak niya ito pasulong. Lahat ay natulala. Sa ganoong sitwasyon, hindi man lang inisip ni Lin Fang ang posibilidad na ibigay sa binata ang kanyang purity stones at hindi man lang nagplanong ibigay ang silid, sa halip ay lalo siyang naging agresibo. Natulala rin ang binata. Hindi niya nagawang takutin si Lin Fang gamit ang kanyang pagpapakita. Sa halip, gusto niya ng away. Sinusundan mo ang landas patungo sa iyong sariling kapahamakan. Gagawin ko ito upang hindi ka na muli makapulot ng espada gamit ang kakarampot mong kakayahan. Sabi ng binata habang nakangiti ng mayabang. Isang sipol na tunog ang kumalat sa kapaligiran at isang napakaganda at nagninangning na gintong liwanag ang napuno sa ika-6 na palapag. Parang sinag ng araw sa umaga. Ang nakakamatay na espada ni Lin Fang at ang espada ng binata ay nagbanggaan na nagdulot ng napakalakas na ingay ng metal. Gininto ang espada. Ang kanyang espada ay naging ginto at naglabas ng isa pang liwanag na kasing ganda ng araw sa umaga. Golden Rain Sword. Sigaw ng binata. Biglang, ang nakakasilaw na liwanag sa paligid ng kanyang espada ay naging mas nakakasilaw at nag-refract sa kapaligiran. Walang kahit isang sulok na hindi naliliwanagan ng liwanag mula sa kanyang espada. Napakagandang sword skill. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataong talunin ng gayong mahusay na pagpapakita. Sabi ng ilan sa mga cultivator ng ika-4 na Ling Chi layer sa karamihan. Ang binata na may mahabang espada ay tiyak na kayang maging mayabang sa kanyang antas ng husay. Mamamatay na si Lin Fang. Masyadong maliit ang lugar at imposibleng matakasan ang liwanag ng kanyang espada. Wala na siyang mapupuntahan kung gusto niyang umiwas sa pag-atake, wala nang natitira pang takasan. Tuturuan kita kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tunay na master ng espada. Sabi ng binata na may sobrang yabang at malamig ng ngiti sa labi. Ang kasanayan sa espada ng gininto ang ulan ng binata ay nagdulot ng mga sinag ng liwanag na bumagsak mula sa kapaligiran bilang mga patak ng ulan. Si Lin Fang na nasa gitna ng pag-atake ay hindi gumalaw at mukhang kalmado gaya ng dati. Ang puwersa ng espada ni Lin Fang ay naglaho ng hindi nag-iiwan ng bakas. Susuko na ba siya? Sabi ng ilan sa mga tao sa karamihan nang makita nilang nawala ang puwersa ng espada ni Lin Fang. Natulala sila. Napakalakas ng binata, nagawa niyang sumuko si Lin Fang at ihinto ang paggamit ng kanyang sword force na parang alam niyang wala ng pag-asa ang sitwasyon. Hindi lang ang mga tao ang natigilan kundi pati ang binata. Si Lin Fang ay kusang huminto sa pagpapakawala ng puwersa ng espada, bakit? Lalong lumawak ang mayabang ng ngiti ng binata nang makitang nawala ang puwersa. Hindi nagtagal ang kanyang mayabang ng ngiti dahil bigla siyang natigilan. Isang mapang apeng sword energy ang biglang bumagsak sa kanyang katawan at pinigilan siya sa paggalaw. Ano ito? Tumiit ang mga balintataw ng binata. Ang chi ay nagiging mas mapang api. Pakiramdam ng binata ay nasusuka siya sa pressure. Ito ang resulta ng lahat ng enerhiya ng espada sa kompletong pagsasanib. Kailangan itong pagsamahin ang kanyang sword force. At sword chi ay isang kapangyarihan. Tumingin ang binata kay Lin Fang at nakitang kalmado na siya gaya ng dati. Pakiramdam ng binata ay nadudurog. Ang kanyang puso nang mapagtanto ang nangyari. Iyan ang sword energy. Ang binata na may espada ay isang sword master at nakilala ang kasanayan. Maaari nang gumamit si Lin Fang ng sword energy attack. Nangangahulugan iyon na kaya na niyang kontrolin ang halos lahat ng lakas ng espada hanggang sa perpekto. Anong galing? Ang sword energy attack ay nangangailangan ng hindi kapanipaniwalang dami ng sword force at sword chi. Sino ang makakalaban sa gayong pag-atake? Ang pag-atake ni Lin Fang ay hindi man lang mukhang espesyal ngunit biglang, isang butas ang lumitaw sa espada ng binata at bigla itong nawasak. Nanginginig ang buong karamihan sa hindi kapanipaniwalang pagpapakita. Paano naging posible iyon? Ang pag-atake ni Lin Fang ay halos hindi napansin ng sinuman.
Ito ay mukhang random at napaka-normal ngunit naging sapat na upang sirain ang napakaganda at napakalakas na Golden Rain Sword. Umalis. Biglang nagbago ang ekspresyon ng binata. Wala na siyang oras para magsagawa ng isa pang malakas na pag-atake dahil sa sandaling iyon, ang lakas ng espada ni Lin Feng ay nasa kanya na. Hindi niya ito mapipigilan. Isang parang hurricane na puyo ng tubig na gawa sa sword energy ang lumabas mula sa katawan ni Lin Feng at lumipad sa hangin patungo sa binata. Ang kanyang katawan ay nagsimulang manginigi ng marahas at pagkatapos ay mabigat na bumagsak. Kasabay nito, ang dulo ng espada ni Lin Feng ay dumating sa dibdib ng binata. Lahat ay nagulat at nanginginig. Hindi sila nakaimik. Walang nangyari sa inaasahan nila. Kinailangan ni Lin Feng ng isang strike para talunin ang napakalakas na kalaban. Sa sandaling iyon, ang buhay ng binata ay nasa mga kamay ni Lin Feng. Ito lang ang kakayahan mo at naglakas loob kang sabihin na tuturuan mo akong gumamit ng espada. Malamig na, sabi ni Lin Feng. Hindi nakaimik ang binata. Sa katunayan, ang binata ay nakalusot hanggang sa ika-4 na layer ng Ling Chi at maaaring gumamit ng mga puwersa ngunit si Lin Feng ay nakalusot lamang sa ika-3 layer ng Ling Chi at nakapagsagawa na ng perpektong kontrol sa puwersa ng espada hanggang sa abot ng kanyang kakayahan. Sumipsip at gawin itong fuse sa iba pang chi at pilitin na gumawa ng sword energy. Matapos maipakita ang kanyang mga kakayahan sa harap ng lahat, ang pagiging mayabang ay magpapalaki sa kanya ng higit na prestihiyo sa loob ng akademya. Hindi matalas ang espada mo. Masyado kang maraming bagay. Masyado kang mayabang. Habang sinusubukang gumawa ng maganda at kahangahangang pag-atake, naliligaw ka sa totoong landas ng espada. Dapat mong ituon ang iyong espada upang maging matalas at tumpak. Kung tungkol sa espada ang pag-uusapan, siguradong isa kang baguhan. Sabi ni Lin Feng sa hiwalay na tono. Kung tungkol kay Lin Feng, ang mga kasanayan sa espada ay tungkol sa pagkakaroon ng mas pinong mga kasanayan, higit na kapangyarihan, higit na talas, mas bilis at hindi tungkol sa kung gaano sila kaganda. Anong balak mong gawin sa akin? Sabi ng binata habang tuluyang hindi pinansin ang sinabi ni Lin Feng sa kanya. Nag-aalala lang siya na papatayin siya ni Lin Feng. Nang makita siya ni Lin Feng, ipinilig niya ang kanyang ulo na mukhang malungkot at nagsabi. Kanina pa, noong agresibo ka at pinagbantaan ako, naisip ko na isa kang tunay na master ng espada at naghahanap ka ng kaliwanagan sa landas ng paglilinang ngunit ikaw ay binaygo ako. Hindi mo man lang tinatanggap ang payo ko sa pagpapabuti ng iyong mga kasanayan sa espada. Isa ka lamang walang hiya na tao na gustong tumayo sa itaas ng iba gamit ang kanyang espada. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi ka na humawak ng espada. Nang matapos magsalita si Lin Feng, kumikinang ang kanyang mahabang espada at agad niyang pinutol ang kamay ng espada ng binata. Nakakakilabot na tili ng binata habang nakatingin sa lugar na kinaroroonan ng kanyang kamay. Gaano kauhaw sa dugo at walang awa. Sabi ng mga tao sa loob ng karamihan. Sa kabutihang palad, hindi nila. Nagawang magalit si Lin Feng at inatake siya sa pangalawang pagkakataon. Nakakakilabot siya. Puno ng galit at puot ang mga mata ng binata. Nakatitig siya kay Lin Feng, ngunit malamig na sumagot si Lin Feng. Hindi na kailangang tumingin sa akin nganong mga mata. Ikaw na mismo nagsabi kanina. Sabi mo aabot ka para hindi na ako makahawak ng espada. Ibinalik ko lang sa iyo ang balak mo. Kung mayroong isang tao na dapat mong sisihin, tiyak na ang iyong sarili. Kagad pagkatapos, tumalikod siya at pumasok sa cultivation room nang hindi man lang lumilingon sa binata. At sa iba pang mga tao. Ang buong pulutong ay may malamig na pawis na umaagos sa kanilang mga likod. Tama, kung nagpalitan sila ng pwesto sa binatang iyon, posibleng tanggalin ni Lin Feng ang isa nilang paa. Hindi gusto ni Lin Feng ang pagiging malupit ngunit hindi rin niya gusto ang na-provoke. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 133, paglabag sa panuntunan. Pumasok si Lin Feng sa cultivation room at biglang may umusbong na ingay. Ang ingay ng pintong bato na nagsasara mismo. Isang makapal at dalisay na chi ang sumalakay sa buong silid. Lubhang komportable si Lin Feng sa siksik na china. Nakapalibot sa kanya. Sa paglilinang, ang paglantad sa dalisay na chi ng langit at lupa ay lubhang kapakipakinabang. Ang pakiramdam ay parang biglang ulan pagkatapos ng mahabang tagtuyot. Nakatulong ito sa mga cultivator pagsamahin ang mismong mga pundasyon ng kanilang paglilinang at palakasin ang kanilang mga pundasyon habang sila ay sumusulong. Inilabas ni Lin Feng ang kanyang celestial spirit at pumasok sa meditation. Ang kanyang celestial spirit ay tiyak na makakatulong sa kanya na makatanggap ng isang pambihirang tagumpay sa mas mabilis na bilis. Magagawa niyang kontrolin ang bawat cell sa loob ng kanyang katawan sa mas tumpak na paraan at malamang na makakalusot sa susunod na layer ng Ling Chi sa mas mabilis na bilis. Biglang nagsimulang pumasok ang purong chi sa katawan ni Lin Feng na para bang si Lin Feng ay isang napakalalim na hukay na nilalamon ng lahat ng magagamit na enerhiya. Ang lakas ni Lin Feng ay nasa ikatlong layer ng Ling Chi kaya wala siyang problema na malanghap ang lahat ng purong chi na pumupuno sa cultivation room. Parang halos walang katapusan ang dami ng chi na na-absorb niya. Ang dalisay na chi na nasipsip na ni Lin Feng ay umiikot sa loob ng kanyang katawan at nagiging mas dalisay. Ang chi na minsang nadalisay sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang tumagos sa laman, kalamnan at dugo ni Lin Feng na nagpapadalisay sa kanila. Pakiramdam niya ay lumalakas at lumalakas ang kanyang katawan. Dahil sa pagbabagong ito sa loob ng kanyang katawan, alam niyang makakapag-practice siya ng mas mabilis. Bukod dito, ang purong chi sa kanyang mga kalamnan ay naging purong chi na magpapalaki sa kanyang mga diskarte sa liksi sa hinaharap. Kahit na gusto ni Lin Feng na maging malakas, alam niya na ang pagmamadali sa pagsulong ay magdudulot ng mas malaking pinsala kaysa sa kabutihan.
Sa landas ng paglilinang ang isang tao ay nangangailangan ng mga pambihirang tagumpay na mahahanap lamang ng isang tao sa pamamagitan ng kaliwanagan at mga labanan. Ang paglilinang ay isang maliit na hakbang lamang sa landas at ang mga karanasan sa buhay ay kung saan dumating ang mga pag-una. Ang hindi alam ni Lin Fang na habang nililinang niya ang ilang masasamang tao ay lumilipat sa tore mula sa labas. Direkta silang lumipat patungo sa hagdanan at pagkatapos ay nagsimulang umakyat sa sahig. Sa wakas ay huminto sila sa ikasampung palapag. Doon, sabi ng isang binatang nakaitim. Kung nandoon si Lin Fang, makikilala niya ang binata na nakaitim na siya. Ang taong kagapin niya sa ikasampung palapag. Ang binata na nakaitim ay nagbanta kay Lin Fang nang umalis siya sa tore ngunit hindi siya sineseryoso ni Lin Fang. Maraming tao ang gagawa ng walang batayan na pagbabanta mula sa galit ng pagiging napahiya. Sa huli ay si Liu Fei talaga ang nagsasanay sa silid na iyon. Dito, sabi ng binatang nakaitim habang nakaturo sa kwarto. Mga 20 taong gulang ang kasama ng binata. Siya ay tumingin sobrang malamig masama. Quiting, buksan mo ang pinto. Sabi ng masamang binata. Ang isa pang tao ay sumulong. Sa kabila ng mga alituntunin ng Celestial Academy, hindi siya nagdalawang isip at nagsimulang tumakbo ng buong bilis patungo sa pinto at direktang itinulak ang kanyang kamao patungo sa pinto. Malakas ang pagkakabangga niya sa pintong bato. Nanatiling nakasara ang pinto ngunit malakas itong nanginginig dahil sa ipak. Si Liu Fei ay nasa isang malalim na estado ng pamamagitan sa likod ng pinto. Hindi niya akalain na maaabala siya sa panahong ito, lalo na ng mga taong direktang umaatake sa kanyang pintuan. Ang mga ingay ay agad siyang gumising sa kanyang pagmumuni-muni. May kaunting bakas ng dugo sa gilid ng kanyang bibig dahil sa gulat na natanggap niya habang nagmumuni-muni. Lumabas ka dito, sabi ng isang napakalakas na boses mula sa labas. Galit na galit si Liu Fei. Pinunasan niya ang dugo sa gilid ng bibig niya. Gaano bastos. Tumayo si Liu Fei. Gusto niyang sumugod sa labas at durugan sila. Isa sa pinakamasamang bagay na dapat gawin sa mundo ng mga magsasaka ay ang mang-istorbo sa isang tao habang sila ay nagmumuni-muni. Bukod dito, ginaisang nila siya sa isang marahas na paraan na siya ay nasugatan sa proseso. Ang paggising sa panahon ng pagmumuni-muni ay isang malaking pagkabigla na ang isang magsasaka ay maaaring masugatan kung hindi ito gagawin ng tama. Ang pag-istorbo sa isang nagmumuni-muni na cultivator ay isang malaking kasalanan kaya hindi ipinagbabawal ng akademya ang mga away sa pagitan ng mga estudyante ngunit ipinagbawal sa kanila na istorbohin ng iba habang nagmumuni-muni na sila sa mga cultivation room. Ngunit malinaw na nilabag ng mga kalaban ang mga patakaran ng akademya. Shit, hindi ko kaya. Hindi ko sila kayang salakayin. Si Liu Fei na tumayo para lumabas at durugin sila ay biglang tumigil. Marahil ay hindi dumating ang tao para sa silid ngunit dumating upang labanan si Lin Fang. Dapat siya iyon. Naalala ni Liu Fei ang binatang nakaitim. Nang umalis, binyantaan niya si Lin Fang. Hindi, siya nagsinungaling, bumalik siya. Kung lalabas ako ngayon, malamang na magdulot iyon ng problema para kay Lin Fang. Naisip ni Liu Fei. At saka, hindi niya alam kung sino ang mananalo kung mag-away sila. Sa mundong ito, lakas lang ang mahalaga, wala nang iba. Nang maisip niya ang kasalukuyang sitwasyon, naupo siyang muli at sinubukang magnilay ngunit halatang napakahirap para sa kanya na ipagpatuloy ang kanyang paglilinang. Boom! Kumakalat na ingay sa cultivation room. Sumasakit ang eardrums ni Liu Fei sa patuloy na malalakas na putok. Ikaw na nasa loob, lumabas ka agad. Sigaw ng isang malakas na boses mula sa labas. Nagalit si Liu Fei, ngunit hindi ito pinansin. Nanatili siyang nakaupo. At worst, sumisigaw siya hanggang sa mapagod siya o hanggang sa may namagitan. Ang pinto ng cultivation room ay hindi kailanman magbubukas. Imposibleng magawa ng mga tao sa labas ang ganoong bagay. Malayo sila sa pagiging malakas. Nang makita ng mga kalaban na walang nagre-react sa loob, hindi sila nakaimik. Ang binata na nakaitim ay lumipat sa pintuan at galit na sumigaw. Hindi ka ba masyadong agresibo at mayabang noon? Natatakot ka bang lumabas ngayon? Duwag, nanghihina. Duwag, mahina. Nang marinig ni Liu Fei ang tawag ng binata kay Lin Fang, nagulat siya at nakita siyang kitawa-tawa. Ang taong iyon ay madaling natalo ni Lin Fang, kaya nagdala siya ng mga tao para tulungan siya. At nang ahas, siyang tawagin ng ibang tao na duwag at mahina. Ang mga mahihinang tao lamang ang makakagawa ng mga ganoong bagay. Paano katawa-tawa? Ano ang gagawin ni Lin Fang kung naroon siya? Walang tigil ang pag-ugong ng pinto. Hindi nag-react si Liu Fei pero sobrang sama loob na. Sa napakaliit at makitid na silid, mababaliw ang sinuman kapag hinaras sila ng ganitong paraan ng ibang tao. Maya-maya pa ay tumigil na ang mga ingay. Muling kumalma ang binatang nakaitim. Hindi niya akalain na walang gagana laban kay Lin Fang, lalo na ang mga pang-iinsalto. Pakiramdam niya ay wala na siyang lakas at wala na siyang diskarte para subukan. Mukhang alam niya kung ano ang pinakamabuti para sa kanya at natatakot siya sa loob ng silid. Malamig na sabi ng binata na nakaitim. Ang masamang mukhang lalaki ay nagtanong. Ilang mga batong dalisay ang naipasok niya. Ang binata na nakaitim ay magot. 3 kadalisayan na bato ng katamtamang kalidad na sapat na para sa pagsasanay para sa 3 buwan. Sige, babalik ako pagkalipas ng 100 araw. Ikaw naman. Mananatili ka ba o sasama ka? Hindi sumagot ang nakaitim na binata at mukhang nagdadalawang isip. Maaari siyang tumakas kung aalis ka. Ngunit malamang na natatakot ka rin na lalabas siya para ipahiya ka muli. Sabi ng masamang binata na parang nahulaan niya kung ano talaga ang kinatatakutan ng binatang nakaitim na harapin si Lin Fang mag-isa. Nagulat ang binatang nakaitim. Ito talaga ang inaalala niya.
Si Quiting ay nasa tuktok na ng ika-4 na layer ng Lingqi. Walang sino man sa ikatlong layer ng Lingqi ang posibleng makatalo sa kanya, kahit na sila ay isang walang kapantay na henyo. Ang pagsama sa kanya ay higit pa sa sapat upang talunin ang taong iyon. Dahil pinilit mo rin akong sumama, nagpa siya akong sumunod. Gayunpaman, ngayon ay pupunta ako sa unang palapag upang magsanay sa loob ng 3 buwan. Maaari mong tanungin si Quiting kung gusto niyang manatili at maghintay sa iyo. Mahinahong sabi ng mukhang masamang binata. Ang binata na nakaitim, ay hindi nang ahas na tanungin ang sinabi ng masamang binata. Ang masamang mukhang lalaki ay miyembro din ng kanyang pamilya kung tutuusin. Pareho sila ng ama ngunit hindi iisang ina at ang binata na nakaitim ay anak lamang ng isang babae. Ang masamang mukhang tao ay nakagawa na sa kanya ng isang malaking pabor sa pamamagitan ng pagdating. Binigyan niya ito ng napakalaking mukha. Tumingin kay Quiting ang binatang nakaitim. Baka sa ekspresyon ng mga mata nito na nagmamakaawa itong manatili sa kanya. Kung gusto ni Heimo na manatili ako, mananatili ako. Walang pakialam na sabi ni Quiting. Kung ganoon ang kaso, manatili ka lang dito ng ilang sandali. Sabi ni Heimo, tapos tumalikod siya at umalis patungo sa unang palapag. Nang makita ng binatang nakaitim na umalis si Heimo, isang malungkot na ekspresyon ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumalikod siya at tumingin sa batong pinto. Humakbang siya at muling sinuntok ito. Tumikha ito ng napakalakas na ingay na pumuno sa silid. Tubhang nagalit si Liu Fei habang nasa loob pa rin siya ng cultivation room. Hindi ba sila titigil sa pang-iistorbo sa kanya? Sa sandaling iyon, namutla ang mukha ni Liu Fei. Kung ang binata na nakaitim ay patuloy na nanliligalig araw-araw sa loob ng 100 araw, mababaliw siya. Bukod dito, si Linfang ay gumugol ng 3 purity stone na may katamtamang kalidad sa silid na ito. Kung siya ay hinaharas araw-araw sa loob ng 100 araw, iyon ay katulad ng pagkakakulong at pagpapahirap sa loob ng 100 araw. Ito ay isang kumpletong bangungot. Hindi niya akalain na maaaring mangyari ang ganoong bagay. Sa sandaling iyon, kakaiba ang purong cheese ay ka-6 na palapag. Ang ilang mga usisero na mga tao ay pumunta doon na nagtataka kung ano ang nangyayari. May lumabas na silhouette mula sa isang kwarto. Ito ay isang binata, siya ay mukhang kalmado at matahimik. Ngunit ang kalmado at tahimik na ekspresyon ng mukha ay nagpang-inag sa buong paramihan. Ang itsura ng binata ay kasing talas ng isang espada at siya ay mukhang sobrang dominante. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 134, mamamatay siya. Ang binata na lumabas ay si Linfang. Napakabilis nito kapag naglilinang sa loob ng isang silid sa ika-6 na palapag. Isip ni Linfang. 100 araw bago ang nakalipas, ang malamig na Chinimengching sa silid ay labis na nabigla para sa kanya ngunit nakatulong ito sa kanya na maabot ang rurok ng ikatlong Lingqi dinagtagal pagkatapos ng paglilinang ay nakalusot siya sa ika-4 na layer ng Lingqi. Ang kanyang kasalukuyang cultivation ay malapit nang maabot ang ika-5 Lingqi layer. Siyempre, naunawaan ni Linfang na ang pag-upo sa isang cultivation room sa loob ng 100 araw ay hindi lang kailangan ng cultivator para umasenso. Mayroong maraming iba pang mga bagay na kailangan ng isang cultivator na matutunan at magsanay upang maging mas malakas. Sa labas ng pagsasanay at pagsasanay, mayroong kontrol sa mga emosyon, estado ng pag-iisip, karanasan sa labanan at mga karanasan sa buhay, lahat. Nang ito ay kinakailangan upang makapasok sa isang mas mataas na layer ng chi. Ang kabaligtaran ay totoo rin. Kung ang isang cultivator ay nagsasanay lamang sa labas at lumaban ngunit hindi kailanman naglilinang, hindi rin siya makakausad. Kailangang magkaroon ng balanse. Inangat ni Linfang ang kanyang ulo, sinulyapan ang buong pulutong sa labas ng silid at umalis. Nagtataka siya, kung kumusta na ang pagsasanay ni Liu Fei mula nang iwan siya nito. Nang makita ng karamihan na aalis na si Linfang, biglang gamaan ang pakiramdam nila. Gayunpaman, lahat sila ay tumingin sa kanilang kanan at pagkatapos ay sa kanilang kaliwa, maingat na pinapanood ang lahat na. Naghahanda upang labanan sila para sa silid. Ngunit wala na itong kinalaman kay Linfang. Habang naglalakad si Linfang para pumunta sa ika-10 palapag, ang binata na nakaitim ay nandoon pa rin naghihintay. Ramdam niya na ang dalisay na chi na nagmumula sa silid ay humihina at humihina. Naka-evil smile ang binatang nakaitim at naghahanda ng atakihin ang inakala niyang nasa kwarto. Muli niyang sinuntokang pinto at kinilig. Bukod dito, ang binata na nakaitim ay hindi nag-alala dahil malamang na hindi pa lumakas si Linfang. Daang araw na siyang sumusuntok sa pintuan ng cultivation room araw-araw. Imposibleng magsanay sa gayong mga kondisyon. Sa wakas, lalabas ka na, sabi ng binata na nakaitim habang hinihintay na lumabas si Linfang. Automatikong bumukas ang pinto ng isang cultivation room kapag ang purong chi ng isang silid ay ganap na. Natupok, kung hindi, ang mga tao ay mananatili sa loob magpakailanman. Ang pinto ay gumawa ng isang malakas na tunog at bumukas ang sarili. Si Quiting at ang nakaitim na binata ay nakakita na lamang isang magandang babae na lumabas sa silid. Ikaw, sabi ng binata na nakaitim na parang natulala. Blanko siyang nakatitig kay Liu Fei. 100 araw na, siyang naghihintay at biglang, ang taong lumabas ay kaibigan ni Linfang. Ang magandang dalaga, payat at mapatla ang mukha ni Liu Fei. Nakakaawa ang itsura niya at pagod na pagod. Ngunit ang ekspresyon ng mukha niya ay nagpahayag din ng galit. Nakatitig siya sa binata na nakaitim at sinabi, napakasungit, masungit. Napatingin sa kanya ang binata na nakaitim na may masamang ekspresyon. Hindi niya akalain na mali pala ang taong hinihintay niya sa loob ng 3 buwan. Hindi katakatakang hindi nag-react ang tao sa loob sa kanyang mga pangiinsulto. Kung si Linfang, malamang ay lumabas na siya. Dahil ikaw at hindi ang kaibigan mo, isasama kita.
Kailangan mong magdusa sa kanyang lugar. Sabi ng binatang nakaitim na may pervert na tingin. Panay ang titig niya sa katawan ni Liu Fei at nakitang nakakaakit ito. Naisip din niya na mas lalo siyang naakit ng galit na ekspresyon nito. Medyo excited siya habang nakatingin sa kanya. Kehe, kung binigyan ka niya ng kwarto, ibig sabihin dapat ay very intimate kayo. Kung matikman kita, siguradong mababaliw siya. Sabi ng binata na nakaitim na may parehong masamang ekspresyon sa mukha. Sinulyapan siya ni Quiting. Talagang hinamak niya ang binatang nakaitim. Talagang anak siya ng isang babae. Hindi kayang pigilan ang sarili kapag kaharap ang isang magandang babae. Napakalaking kahihiyan para kay Heimo na kapareho ng dugong ito. Ngunit walang sinabi si Quiting. Tutal, magkadugo pa rin sila ni Heimo. Hindi niya ito kayang atakihin kahit gusto niya. Nang marinig ni Liu Fei ang sinabi ng binata na nakaitim, mukhang naiinis siya. Gaano kisanggit? Kasuklam-suklam. Nasabi mo na minsan pero dahil gusto mo ang mga salitang iyon, ipapakita ko sa iyo kung paano maging masungit. Medyo malaki ang cultivation room na iyon, di ba? Ito ay magiging perpekto upang mapaunlakan ang aming dalawa. Kapag bumalik ang iyong kaibigan, makikita niya tayong dalawa sa isang yakap, nagmamahal sa isa't isa, ito ay magiging isang napakagandang sandali. Sabi ng binatang nakaitim na may malaking ngiti sa labi. Natigilan si Quiting. Sa sandaling iyon, naramdaman ng binata na nakaitim ang matinding lamig sa kanyang gulugad. Isang napakalamig na chi ang pumalibot sa kanyang katawan at naglapat ng mabigat na presyon. Nilainggan niya ang kanyang ulo at nakita si Lin Feng na naglalabas ng malakas na chi. Ang binata na nakaitim ay naghihintay na makita si Lin Feng ngunit sa sandaling iyon nang siya ay nakatayo sa kanyang harapan, ang binata na nakaitim ay nanatiling walang imak. Si Lin Feng ay dahan-daang naglalakad patungo kay Liu Fei. Nang madaanan niya ang binata na nakaitim ay tila wala itong balak na pansinan ito. Gayunpaman, dumaan lang si Lin Feng sa kanya at nakatalikod sa binata na nakaitim, sinabi niya. Asshole! Ramdam ng binata na nakaitim na kumukulo ang kanyang puot sa loob ng kanyang puso. Ang kanyang puso ay napuno ng puot at puot. Masyado siyang pinapahiya ni Lin Feng, hindi man lang siya tinitingnan at iniinsulto ng ganoon. Gusto niyang patayin si Lin Feng ngunit hindi siya nang ahas na salakayin siya. Alam niyang hindi siya sapat. Umaasa lang siya na magagawa ito ni Quiting para sa kanya. Bastos. Pagbabayaran kita para sa iyong daang araw na halaga ng mga krimen. Sabi ni Liu Fei kay Lin Feng. Hindi alam ni Lin Feng kung ano ang pinagdaanan niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagdurusa. Tumingin si Lin Feng kay Liu Fei na may mapait na ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya akalain na ganito pala kawalan Jia ang binatang nakaitim. Inunat ni Lin Feng ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang mukha ni Liu Fei, gusto niyang ipaalam sa kanya na magiging maayos ang lahat ngayong nandun na siya. Nang maramdaman ni Liu Fei ang kamay ni Lin Feng sa kanyang mukha, naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga binti at bahagyang nawalan siya ng balanse. Si Lin Feng ay napakalambing at mapagmahal sa kanya. Ang lungkot at galit na nararamdaman niya ay biglang napalitan ng malambing na init. Ang ina ni Liu Fei ay namatay noong siya ay bata pa. Ang kanyang ama ay nakikipaglaban sa bawat sulok ng bansa at walang oras upang alagaan siya. Sa sandaling iyon, naisip niya na si Lin Feng ay napakaamo at nagmamalasakit sa kanya. Naramdaman niya ang init na inaasam niya sa buong buhay niya. Ako na ang bahala dito. Sabi ni Lin Feng kay Liu Fei na kinakabahan sa kasalukuyang sitwasyon. Mabilis niyang inayos ang magulo niyang buhok nang mapagtanto niya kung ano ang hitsura niya. Tumiti si Lin Feng at agad na tumalikod. Ang mainit na ngiti sa kanyang mukha ay biglang nawala at napalitan ng malamig na titig. Malakas ang lalaking ito. Isip ni Quiting habang nakatingin kay Lin Feng. Pagkatapos ay lumapit siya sa binatang nakaitim. Gusto niyang pigilan siya sa pakikipaglaban kay Lin Feng na ang mukha ay puno ng layuning pumatay. Hindi ko talaga nasisiyahang dumihan ang aking espada gamit ang dugo ng mga taong katulad mo, ngunit dahil pinilit mo, ikaw ang unang taong papatayin ko sa Celestial Academy. Sa sandaling iyon, dahan-daang binunot ni Lin Feng ang kanyang malambot na espada. Ito ay nagkakalat ng isang matalim na silver glow. Nang marinig ng binata na nakaitim si Lin Feng, natakot siya at nagsimulang umatras. Pagkatapos ay nagtago siya, sa likod ni Quiting. Nakakaawa namang bata. Ikaw ay talagang isang piraso ng tae. Sabi ni Liu Fei sa binatang nakaitim nang makitang nagtatago ito sa likod ni Quiting. Paano naging ganito ang sitwasyon? Nililigalig niya si Liu Fei, iniisip na si Lin Feng iyon sa loob ng 3 buwan. At pagkatapos ay sinubukan niyang ipahiya si Liu Fei para magalit si Lin Feng. Ngunit ngayong dumating na si Lin Feng, natakot siya hanggang sa mamatay. Nang marinig niya ang mga salita ni Liu Fei, nakaramdam siya ng labis na kahihiyan ngunit hindi tumugon. Kinasusuklaman din niya ang kanyang sariling mga aksyon. Bakit siya natatakot kapag nasa harap niya si Lin Feng? Hindi mo siya pwedeng patayin. Sabi ni Quiting na nakatayo sa harap ng binatang nakaitim. Mamamatay siya. Sabi ni Lin Feng na humakbang pasulong. Nagpakawala siya ng hindi kapanipaniwalang lakas ng espada na lumikha ng mga ipoypo sa hangin, na sinasabayan ng mga sipol habang tumatagos ito sa kapaligiran. Ang puwersang espada ay napuno din ng matinding lamig. Lakas ng espada. Tumiit ang mga balintataw ni Quiting. Hindi lang ang lalaking iyon ang gumamit ng sword force kundi ang binatang nakaitim ay nagkamali. Sinabi niya na si Lin Feng ay nasa ikatlong layer ng Ling Chi ngunit tila siya ang pang-apat na layer ng Ling Chi. Anong basura? Isip ni Quiting tungkol sa binatang nakaitim. Malaki pa rin ang tiwala niya sa kanyang mga kakayahan dahil hindi marami ang mga taong makakatalo sa kanya. Ngunit alam niya na hindi ito nangangahulugan na hindi siya magagapi.
Si Quiting ay hindi gustong makipaglaban sa isang cultivator ng ika-4 na layer ng Lingchi na maaaring gumamit ng sword force. Sigurado siya na wala siyang pagkakataong makalabas ng buhay kung lalaban siya kay Lin Fang. Ang pagkakaiba sa kapangyarihan sa pagitan ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Lingchi na maaaring gumamit ng sword force at isa na hindi magagawa ay masyadong malaki. Mawala. Si Lin Fang na kinakaladkad ang dulo ng kanyang malambot na espada laban sa solidong sahig ng tore na nagpakalat ng matalim na metal na ingay. Siya ay tumingin lubhang mamamatay tao sa sandaling ito. Naramdaman ni Quiting na ang puwersa ng espada ay lalong tumitindi. Siya ay nakumbinsi na hindi niya magagawang makipaglaban kay Lin Fang. Isang hindi kapani-paniwalang inilabas ni Lin Fang dami na ng sword force. Siya ay natakot at nag-iisip kung paano na-control ng isang cultivator ng ika-4 na layer ng Lingchi ang napakaraming puwersa hanggang sa pagiging perpekto. Hindi ako kasing lakas mo at hindi ko siya kayang protektahan. Pero hindi mo pa rin siya kayang patayin. Sabi ni Quiting na hindi gumagalaw. Kinakabahan siyang nakatitig kay Lin Fang. Natigilan ang binata na nakaitim. Hindi siya nagawang protektahan ni Quiting. Hindi siya kasing lakas niya. Galit na galit ang binatang nakaitim. Ngayon, walang makapagliligtas sa kanya. Sabi ni Lin Fang habang ang nagyayelong chi ay lumabas sa kanyang katawan. Humakbang siya pasulong at itinutok ang kanyang espada sa hangin. Si Quiting, nang maramdaman niya ang lakas ng pag-atake, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Agad na tumabi si Quiting. Alam niyang hindi niya malalabanan ang lakas ng ataking iyon kaya ang tanging magagawa niya ay umiwas. Kahit na hindi pumayag si Heimo, alam din ni Quiting na ayaw ni Heimo na mamatay silang dalawa ng magkasama, lalo na kung alam niya kung ano ang sitwasyon. Hindi niya naman siguro siya masisisi sa pag-iwas sa ganoong kalakas na pag-atake. Tumabi si Quiting at ang binatang nakaitim ay nasa awa ng espada ni Lin Fang. Pakiramdam ng binata na nakaitim ay papalapit na ang kanyang kamatayan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 135, Heimo. Nang maramdaman ng binata na nakaitim ang malamig na chi ni Lin Fang na gumagalaw patungo sa kanya, hindi niya maiwasang manginig. Tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Ito ang Celestial Academy, ang mga estudyante ay maaaring lumaban ngunit hindi sila makakapatay. Sabi ng binata na nakaitim. Pakiramdam niya ay hihimatayin na siya. Takot na takot siya. Alam ko, malamig na sabi ni Lin Fang. Nakaramdam ng ginhawa ang binata na nakaitim sa narinig. Nagbigay ito ng pag-asa sa kanya. Ngunit alam ko rin na bawal mang istorbo sa ibang tao habang sila ay nasa isang cultivation room. At ano ang ginagawa mo sa nakalipas na 3 buwan? Sabi ni Lin Fang na nagpabalik sa pagkataranta ng binata na nakaitim. Inaamin ko na nilabag ko ang mga patakaran ngunit hindi mahalaga ang kahihinatnan kung ikukumpara sa pagpatay sa isang estudyante. Iba talaga ang pumatay ng estudyante. Sinusubukan mo bang takutin ako? Sabi ni Lin Fang. Ang binata na nakaitim ay lalong kinikilabutan sa bawat pagdaan ng sandali. Puno ng pawis ang kanyang noo. At saka, ang mga kahihinatnan ay hindi mahalaga. Sabi ni Lin Fang habang sinusulyapan ng mahirap at pagod na pagod si Liu Fei. Dagdag pa niya. Kaya, opinyon mo yan. Sa nakikita ko, ang mga kahihinatnan ng pagharas mo sa kanya sa loob ng 3 buwan ay mas seryoso kaysa sa pagkuha ng iyong kalunos-lunos na buhay. Hindi mo siya pwedeng patayin. Ulit na sinabi ni Quiting na nakakuha ng atensyon ni Lin Fang. Bahagyang lumingon si Lin Fang at tumingin sa kanya. Hindi mo siya mapapatay, kung hindi, pagsisihan mo ito. Sabi ni Quiting. Paumanhin, kailangan kong bigwan ka. Hindi ko kailanman pinagsisisihan ang anumang ginawa ko. Patuloy na gumalaw ang kamay ni Lin Fang at mabilis na sumigaw si Quiting. Teka, may ay dadagdag ka pa ba, sabi ni Lin Fang. Siya ang nakababatang kapatid ni Heimo, kung papatayin mo siya, hindi ka bibitawan ni Heimo. Heimo, sabi ng ilang tao na lumapit para tingnan kung ano ang nangyayari. Natulala sila. Siya ay nakakagulat na, kapatid ni Heimo, si Yuan Shan ay nasa karamihan din at natulala tulad ng iba. Narinig din niya ang tungkol kay Heimo. Lin Fang, si Heimo ay isa sa 10 pinakamahusay na estudyante ng Celestial Academy. Halos hindi na siya nagpa-practice dito at kapag nag-practice siya, nasa ground floor. Babala ni Yuan Shan mula sa gitna ng karamihan. Sa katunayan, si Heimo ay hindi isang taong gustong labanan. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Lin Fang. Mukhang naaliw ang binatang nakaitim. Talaga, ako ang nakababatang kapatid ni Heimo. Kung papatayin mo ako, tiyak na papatayin ka niya. Mayabang na sabi ng binata na nakaitim. Tanga. Sabi ni Lin Fang nang marinig ang pagbabanta ng binata. Itinaas niya ang kanyang espada sa kamaingat na hiniwa ang lalamunan ng binata mula tenga hanggang tenga. Sa sandaling iyon, ang lahat ay ganap na natulala at nanginginig sa takot. Walang nag-akala na si Lin Fang, matapos marinig na kamag-anak niya si Heimo, ay talagang maglalakas loob na patayin ang kanyang nakababatang kapatid ng walang kaunting pag-aalinlangan. Hindi akalain ng nakaitim na binata na ganoon kabilis ang kanyang kamatayan. Sa sandaling tumagos ang espada ni Lin Fang sa kanyang lalamunan, umaasa pa rin siya na outrage si Lin Fang kapag narinig ang pangalan ng kanyang kapatid. Ang huling naisip niya ay kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pagiging kalokohan. Kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil sa pag-provoke niya kay Lin Fang. Hindi niya gaanong kinasusuklaman si Lin Fang at hindi siya kinasusuklaman ni Lin Fang. Walang matinding awayan sa pagitan nila hanggang sa nagawa niya ito. Naisip niya na ang pagkamatay para sa nangyari ay napakabigat na parusa at talagang naramdaman niyang hindi ito gagawin ni Lin Fang. Siya ay naging tanga hanggang sa huli. Napakalupit at walang pusong tao. Napabuntong hininga si Quiting. Hindi niya akalain na papatayin siya ni Lin Fang pagkatapos marinig ang tungkol kay Heimo.
Kumuha si Linfang ng basahan at pinunasan ang talon ng kanyang espada. Pagkatapos, ibinalik niya ito sa kaluban at tumingin kay Quiti. Kung hindi lang siya kapatid ni Heimo, hindi siya kailanman mangangahas na maging ganoon kalakas at lumabag sa mga patakaran ng akademya, tama ba ako? Malamig na sabi ni Linfang na itinuro ang bangkay ng binata na nakahandusay sa sahig. Nagulat si Quiting at saka tumango. Kung wala ang reputasyon ni Heimo, ang binata na nakaitim ay hindi kailanman magiging ganito ang ugali. Sa makatuwid, ang nagdulot nito ay si Heimo talaga. Kaya talagang si Heimo ang lumabag sa mga patakaran ng akademya. Dahil sa kanya, ang kaibigan ko ay walang tigil na hinaharas araw at gabi sa loob ng 100 araw. Pero hindi papasanin ni Heimo ang responsibilidad niyan, tama ba ako? Sabi ni Linfang. Biglang natauhan si Quiting. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit pinatay ni Linfang ang binata na nakaitim. Hindi naisip ni Linfang si Heimo nang patayin ang kanyang nakababatang kapatid, ito ay talagang kabaligtaran. Hindi lang inisip ni Linfang si Heimo bilang isang taong higit sa mga tuntunin, naisip lang niya na dahil sa kanya, si Liu Fei ay naharas sa loob ng 100 araw ng walang pahinga. Kaya naman pinatay niya ang binatang nakaitim. Ito ay isang babala. Gusto niyang sabihin sa lahat sa akademya na ang sinumang umatake sa kanya o sa kanyang mga kaibigan ay magbabayad ng kanilang buhay. Tara na, sabi ni Linfang kay Liu Fei. Si Liu Fei, Yuan Shan at Jing Yun ay nagsimulang umalis kasama si Linfang. Naiwan lang si Quiting at ang bangkay ng binata habang naglalakad malayo. Ano ang iyong pangalan? Tanong ni Quiting. Linfang. Sagot ni Linfang habang lumalayo siya. Linfang. Bulong ni Quiting, sisiguraduhin niyang maaalala ang pangalang iyon. Napansin din ng iba sa karamihan ang kanyang pangalan. Sino ang makakalimot sa pangalan ng isang taong naglakasloob na sulsulan si Heimo? Pagkaalis ni Linfang at ng iba pa, ang ikasampung palapag ay puno pa rin ng mga tao. Parami ng parami ang mga taong nagkukumpulan sa lokasyon. May bangkay sa ikasampung palapag. Nakapagtataka, may isang tao na nang ahas na pumatay ng tao sa cultivation tower. Hindi nila alam kung sino ang maaaring maging mapangahas. Sa sandaling iyon, isang masamang mukhang binata ang naglalakad patungo sa ikasampung palapag. Dumating ang masamang mukhang binata sa ikasampung palapag at tiningnan ang bangkay sa lupa. Hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mukha pa rin siyang kalmado habang nakatingin sa eksena. Ang mga tao na nakapaligid sa masamang mukhang binata ay umatras sa kanya at siniguro na mabigyan siya ng sapat na espasyo. Nakatingin sila sa kanya na para bang isa siyang Diyos na naglalakad sa gitna nila. Si Heimo ang umakyat sa tore para hanapin ang kanyang nakababatang kapatid. Sino ang pumatay sa kanya? Tanong ni Heimo na may walang pakialam na tono. Mukha pa siyang kalmado na nakakatakot ang karamihan ng tao sa kamatayan. Linfang. Sagot ni Quiting at pagkatapos ay idinagdag. Masyado siyang malakas para labanan ko. Nanatiling tahimik si Heimo at tumingin sa bangkay. Pagkatapos ay sinabi niya, papuntahin siya sa aking angkan. At suriin muli ang kanyang pangalan. Siguraduhin mong tama ang pangalan mo. Nang matapos magsalita si Heimo, tumalikod siya at dahan-daang naglakad patungo sa hagdanan. Pagkatapos ay umalis siya sa tore nang walang ibang salita. Nang dumating si Linfang at ang iba pa sa palasyong kanilang tinitirhan, nagpakawalo siya ng malalim na buntong hininga at naghanda upang bumalik sa kanyang tirahan. Huwag masyadong menes na pumunta at hanapin ng iba. Sabi ng isang mahinang boses sa tabi niya. Nagulat si Linfang. Ang sinabi ay parang hindi kapani-pani walang kakaiba. Si Linfang ay may kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang nakatingin kay Liu Fei na may blankong ekspresyon. Galit ka ba? Tanong ni Linfang habang nakangiti at matalim na nakatingin sa kanyang mga mata. Bakit naman ako magagalit? Malamig na sagot ni Liu Fei habang iniiwasan ang mga mata ni Linfang. Si Linfang ay may ngiti sa gilid ng kanyang bibig at sinabi. Dahil hindi ka galit, bakit nararamdaman kong may pait sa iyong boses? Siguro dahil madumi ang tenga mo at hindi makarinig ng maayos. Sagot ni Liu Fei. Ano bang problema ng lalaking iyon sa pagtitig sa kanya ng ganoon? Ganoon ba? Sabi ni Linfang habang nagkakamot ng ulo. Pagkatapos ay ngumiti siya at sinabi. Kagagaling lang namin sa training, halatang babalik kami sa kani-kanilang tirahan. At parang iniisip mo na dahil sa naiinip akong makita si Mengche. Baka gusto mong pumunta ako sa kwarto mo. Tumigil sa pangangarap. Sabi ni Liu Fei habang tinatapakan ng kanyang mga paa. May problema talaga sa pag-iisip ang lalaking iyon. Agad siyang umalis at dumiretso sa kwarto niya. Tumingin si Linfang kay Liu Fei at ngumiti. Kahit madalas masama ang loob niya, ang adorable at cute niya talaga kapag ganoon na lang ang kanyang nararamdaman. Hindi nagmamadaling bumalik si Linfang sa kanyang silid sa loob ng kanyang tirahan at sa halip ay kumatok sa pinto ni Mengche. Pasok ka, malamig na sabi ni Mengche. Agad na pumasok si Linfang. Nakita niya si Mengche na nakaupo sa kama. Sinabi niya, "Oh, bumalik ka." Hindi tinakpan ni Mengche ang kanyang mukha ng kanyang pinong belo. Ang kanyang buong mukha ay nakita ni Linfang na nagpabuntong hininga sa kanya sa pagkagalit. Paanong ang lumikha ng lahat ng bagay, ay lumikha ng gayong walang kapantay na kagandahan. Masyadong malupit iyon. Sa nakaraang mundo, kahit na ang pinakamayamang tao sa mundo ay ibinigay ang kanyang buong kapalaran para sa kagandahang ito. Isip ni Linfeng. Habang nasa kanyang harapan, si Mengching ay hindi na kasing lamig ng dati. Kung kaya niya itong mapangiti minsan araw-araw ay magkakaroon siya ng magandang buhay. Ano ang nangyari sa araw na iyon? Naulit ba ito? Mahinahong tanong ni Linfeng habang naglalakad patungo sa kama ni Mengching. Tumingin si Mengching kay Linfeng, bahagyang nakipagkamay at mahinang sinabi. Hindi ko ba nasabi sa iyo ang tungkol dito? Nangyayari ito tuwing 6 na buwan.